Ama naming makapangyarihan, Diyos sa simula't katapusan, sinasamba kita, pinapasalamatan, dakilang pag-ibig mo sa araw nito, sa buong Pilipinas, sa buong daigdig, Ama. Ikaw ang inasahan namin, Diyos sa simula't katapusan, Alpha and Omega, na kung anong simula, ito din ang katapusan. Kaya sa lahat po ng buhay namin, simula sa aming mga magulang, sa aming mga apo, hanggang ngayon sa amin, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ang dakilang pag-ibig mo dito sa daigdig nito. Sa hangin, sa tubig, sa lupa, sa apoy, sa lahat ng bagay, sa lahat ng ginikha mo, sa lahat ng hayop, sa lahat ng tao, sa lahat ng huminga. Ikaw ang nagbigay sa amin ng buhay, Ama, Diyos sa simula at katapusan, Alpha and Omega. Kaya purihin ka namin, pasalamatan sa dakilang araw naman na ibinigay mo sa amin, na matuto kami kumilala sa iyo sa pangitan ng aming sarili. Dahil lahat kami ay binigyan mo ng kapangyarihan, karapatan, at hustisya. Hindi kami marunong magbigay ng hustisya ng sarili namin. Hindi kami magkaroon ng kapayapaan. Walang ibang makapagbigay ng hustisya ng sarili namin, kundi sarili lang namin. Walang magulang, kapatid, kamag-anak, o sa gobyerno o relihiyon na makapagbigay ng hustisya uban sa aman sa aming sarili. Kaya sa batas po sa Republic Act 371, right to self-governance. Marunong kami maggobyerno ng sarili namin sa 1,000 years, million years. Ngayon lang kami natuturuan paano namin gobyernohan ang sarili namin. Kung marunong kami maggobyerno ng sarili namin, marunong kami maggobyerno ng pamilya namin. At mabigyan namin ng hustisya ang sarili namin, mabigyan din namin ng hustisya ang kapwa namin, lalo na ang gobyerno namin. Kaya purihin ka at pasalamatan, dakilain ka sa araw nito, na turuan kami ng iyong banal na Espiritu, na iniwan ng Panginoong Hesus para maggiya sa aming isipan, aming damdamin, para sa hustisya sa lahat ng dinikha sa buong daigdig. Hanggang ngayon, hindi nabigyan ng hustisya ang pagkapako ni Lord Jesus sa cross. Pagkamatay niya sa cross, sakripisyo niya sa klase-klaseng sugat niya, 7,000 sugat sa katawan niya, hindi nabigyan ng hustisya. Kaya ngayon, hanggang ngayon, hindi namin alam ang gagawin namin. Dahil ang totoong hustisya hindi tinuturo sa amin. Na ang totoong templo pala, hindi man pala yung building, kundi itong katawan namin. Kaya purihin ka at pasalamatan, Ama naming Diyos namin sa simula at katapusan. Ituro sa amin bawat isang Pilipino, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong daigdig, na makilala namin ang sarili namin. Pagka nakilala namin ang sarili namin, makilala namin ang totoong Diyos sa buhay namin. Matagal nang ginagawa ito ng mga reliyon, mga leader, mga spiritual leader. Pero ang totoong paniniwala sa Diyos, totoong justice, o hindi nangyari sa buhay namin. Nakatutok lagi sa mga leaders, nakatutok lagi sa gobyerno, nakatutok lagi sa mga simbahan. Pero ang sarili naming katawan na instrumento, temple of God, temple of Allah, temple of the Holy Spirit, hindi na namin nakita. Kaya katakot-takot na hirap ang inaabot namin, Ama. Kaya sa panahon ngayon, lumabas ang Republic Act 371, Ipraloob 1997. Minumungkahin na namin buong Pilipinas, buong daigdig. Dahil batas na po ito ng inang kalikasan. Nauna dito sa inang bayan natin sa Pilipinas,
na mangunguna tayo sa kapayapaan, sa hustisya, kasaganahan. Dahil ang bansa natin ang pinakamayaman sa buong mundo. Ang bansa natin ay pinili isang banal na bansa. Pero anong nangyari? Napakagulo. Kasi hindi natin trabaho, pakialaman natin. Hindi natin jurisdiction, pakialaman natin. Dahil malakas tayo na relihiyon, malakas tayo sa gobyerno. Pero ang pagrespeto sa kanya-kanyang tao, ang respeto natin ay malalaking relihiyon, malalakas sa gobyerno. Pero ang tao mismo, wala na tayong respeto. Dahil ang tao ang instrumento ng Panginoong Diyos, temple of the Holy Spirit, ang katawan natin, na dapat matuto tayo kumilala sa kapwa natin, na maging humanitarian tayo, nang sa ganun gabayan tayo ng banal na Espiritu ni Allah. Na marunong na tayo kumilala ng sarili natin. Pagkalubusan makilala natin sarili natin, sabi ni Lord Jesus, kung anong nagawa ko sa daigdig nito, higit pa magagawa ninyo. Ganon din kay Dato' Higyawan, kung ano po ang nagawa ko sa daigdig nito sa Pilipinas, higit pa rin magagawa ninyo. Hindi yung aasa kayo sa akin. Dahil ginagawa ko ito araw-araw para to inform natin ang bawat individual, tao, Pilipino, na bigyan mo ng hustisya sa sarili mo. Pagka nabigyan mo ng hustisya sa sarili mo, responsible Pilipino ka na. Pagka may responsible Pilipino na rin, may responsible government na ng Pilipinas. Kahit anong galing ng presidente natin, lalo itong bagong elite na presidente, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., tsaka ng Vice President natin, Sara Duterte. Kahit anong galing nila kung irresponsible tayong Pilipino. Kasi ang mga didiris natin sa gobyerno, humuhugot dito sa ating mamamayan. Hindi yung aasa tayo sa kanila. Dahil servant sila ng bansa natin. Paano tayo serbisyuhan ng ating President-elect Ferdinand Romualdez Marcos Jr. kung irresponsible tayo? Ganon din sa meeting ko kahapon. Paano kayo tulungan ng local government, ng DNR, ng NCIP, kung illegal ang mga trabaho ninyo? Ang government will assist, protect the rights of the indigenous people, pero legal na paraan. Hindi yung hukos-pokos. Pagka nakakolekta na ng pera, mawala na. Mga tao nagtatago. Dinurelate ninyo illegal activities sa Rizal Province. Yan, sama ng loob, galit ang abutin nyo. Lalo na ang problema sa palupa sa buong Pilipinas. Ang lupa, napakadelikado po na transaksyon. Bakit? Kahit titulado ang lupa mo, bawal ibinta. Ang nagbinta at nagbili pareho may criminal liability. May sumpa po yan. May karma po yan. Kaya walang transaksyon na matapos dahil kukuha ng tao yan. Hingi yan ng buhis. Mga transaksyon party sa palupa, humingi ng buhis yan.
Hindi buhis sa pira, buhay ng taong kukunin yan. Kung ganyan, mamamatay din pala tayo niyang lupa na yan, huwag na tayong trabaho dyan. Kasi tayo sa tribo po, may mga pamanhiin tayo dyan. Kaya ang ancestral land, ancestral domain, free tax yan. Kasi may mga pamanhiin, may sa Bisaya pa, may mga tulumanon kita. Sa Talabugta, Bulalakaw, Ibabasok, Mamulig, Lalawag, Magumanay, Libon, Panayangan, Ayakaso, Haris, Pawahanis, Panalapi. Ang natutukan natin yung pamamahandi sa panalapi. Pero yung practices niyan, bubuhis ang buhay natin. Kailangan proseso, legal na paraan. Kaya sabi ko, bawat umaga, makikinig kayo sa live sa Facebook natin, online. Dahil marami tayong informasyon sa bansa natin na dapat natin matutunan. Dahil ang kultura natin tinakpan ng klase-klaseng reliyon, tinakpan ng mga politika. Ang kultura natin tinakpan ng mga organisasyon, tinakpan ng mga foreign intruders, tinakpan ng mananakop. Kaya tayo ngayon nagkakasakit, namatay at nagkagulo tayo. Ang hindi marunong tumingin sa pinanggalingan, hindi makarating sa paroroonan. Kaya lahat ng branches of government will only assist, protect the rights of the indigenous people. Paulit-ulit natin araw-araw yan. Dahil lahat, judiciary, legislative, executive, na supersede na repeal ng IPRA. Dahil ang IPRA ang nag-secure ng ating bansa ng kultura. Sinecure ng IPRA ang ating kultura, ang panggoberno ng Diyos sa simula at katapusan. Sinecure ng IPRA ang ating kabundukan, kapatagan, kadagatan ng buong Pilipinas. Ancestral land, ancestral domain, public domain, kaya ang gobyerno walang lupa. Administrative lang kayo. Kaya huwag kayo mag-inbank ng decision sa tribo. Any in-bank decision by the government, any government, especially judiciary, is lapses of IPRA. Lapses of IPRA is criminal and impeachable. Perpetual disqualification to any government agencies and disbarment for ignorance of the law sa mga abogado. Hindi kayo natatakot? Hustisya tayo ngayon. Kahit Supreme Court, hindi pwede magsigaw ng hustisya. Kayong Supreme Court, para kayong LRA, erase lang sa inyo. Pero hindi kayo makadesisyon sa kultura. Dahil ang kultura po ay panggobyerno ng inang kalikasan. Panggobyerno ng hangin, tubig, lupa at apoy. Kaya po nag-issue tayo ng Diplomatic Immunity Sovereignty Divine Certificate. Diplomat po tayo dahil tayo ang pinakamayaman sa buong daigdig. Ipralo lang ang pwede mag-secured. Ipralo lang ang pwede mag-print tayo ng currencies natin. Dahil secured ang IPRA ang ating kabundukan, kapatagan, kadagatan. Lahat ng sa ilalim ng lupa. Walang development sa ancestral land o ancestral domain na walang tinatawag na free prior informed consent. At ang pipirma ng free prior informed consent are those tribe o is practicing customary law. Decision maker na kaya niya utusan ang hangin, tubig, lupa at apoy.
Sinong pumipirma ngayon ng ating pre-prior informed consent? Mga dato na utusan ng NCIP, mga dato na utusan ng DNR, mga dato na utusan ng local government, mga dato na utusan ng mga politiko, mga dato na utusan ng relihiyon. Mahiya naman kayo sarili nyo. Puro injustices ang ginagawa nyo sa ating kabundukan, kapatagan. Kaya pasalamat tayo, nanalo si President-elect Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na BBM, tuloy mo ang adikain ng iyong ama. Para magkaroon tayo ng hustisya sa kabundukan, kapatagan, kadagatan. Si President Marcos nag-utos sa akin, 1980, pag-aralan mo ang batas ng tribo sa Mindanao. Sabi ko, ano po yung batas ng tribo sa Mindanao sa Manobo, sir? Yan ang batas ng Diyos na iniwan sa inyo mga ninuno, sa mga apo nyo. Kaya Mindanao tinawag na lupang pangako. Pagka napag-aralan mo yan, sikapin mo maintindihan ng gobyerno. Oras maintindihan ng gobyerno ang batas ng tribo ng Manobo, uunlad ng Mindanao, uunlad ng bansa natin at makilala tayo sa buong daigdig. Kaya BBM, ituloy mo yan. Saludo kami sa iyo pagka tinuloy mo yan. Pagka hindi mo tinuloy yan, kaming tribo mismo ang makakalaban mo. Dahil wala pang eleksyon, diniklara ko na ang iboboto ko si BBM dahil malaking utang ko na loob ko sa ama mo. Hindi ako maging gobernador sa tribo kundi dahil sa kay President Ferdinand Idralin Marcos Sr. sa ama mo. Utang na loob ko ito, pero kung hindi mo ipatuloy ang gawain ng ama mo, ako rin ang makakalaban mo. Tandaan mo yan. Huwag ka magpadala ng mga emosyon. Kawawa naman yung ganun. Alisin mo yung kawawa. Maawa ka sarili mo pagka hindi mo napatuloy ang gawain ng inyong ama. Kailangan natin tulong-tulong tayong Pilipino na mabigyan ng hustisya ang kabundukan, kapatagan, kadagatan. Buong Pilipinas. Dahil ang bansa natin ang pinakamayaman sa buong mundo. Ang bansa natin ang pinakabanal na bansa sa buong mundo. Ano pang hanapin natin? Kailangan lang maging responsable tayong Pilipino. Huwag tayo magpadala dyan sa mga illegal na trabaho. Kung tingnan mo yung mga tao niyan, kawawa. Simula kay President Marcos hanggang ngayon, puro reklamo kayo, puro tanong kayo. Wala naman nangyayari sa inyo. Lalong nagkagulo ang bansa. Lalong naghihirap ang bansa. Pinakamayaman sa buong daigdig, nakakahiya. Ang mayaman, yayaman. Ang mahirap, hihirap. Dahil sa mga injustices. Huwag niyo itolerate yan. Sayang malalaki na simbahan ninyo. Tinitolerate niyo yung mga injustices. Sayang lalaki ng posisyon niyo sa gobyerno. Tinitolerate niyo yung mga injustices. Kaya sabi ng matanda namin sa Bukidnon, napakaswerte niyo mga buhay pagdating ng hustisya. Sabi ko, bakit tatay? Pagka dumating ang hustisya, una dito sa bansa natin, kung mahirap tayo ngayon, tayo ng pinakamayaman sa buong daigdig. At mayroong dagdag buhay na walang hanggan. Maraming tao na bilyonaryo, trilyoner, millionaire, ayaw mamatay.
Pero dito ang buhay na walang hanggang, walang bayad, libre, pakapin sa Bisaya pa. Pero tayo natataranta tayo lagi sa pira sa kayamanan. Hindi mo naman yaman, nakikialam ka. Pasalamat tayo may Pilipinong mayaman. Huwag kang mainggit. Kasi baka higit pa ang kayamanan mo sa taong mayaman na yan. Dahil ang kayamanan, hindi sa isang tao. Para sa lahat ng Pilipino, Christian ka, Muslim ka, Nitibo ka. Para sa lahat ng Pilipino. Yun ang dinagay ni President Marcos sa last 12 Testament niya for the Filipino people. O, hindi niya dinagay. Noon, dinagay niya sa mga pangalan ng mga kamag-anak niya, kakilala niya. Pero mayroong last 12 Testament for the Filipino people. Hindi yan para sa isang tao lang. No man is an island. Eh sabihin natin na pinakamayaman si President Marcos sa buong daigdig. Hindi yan kay President Marcos. Instrumento lang. Caretaker lang si President Marcos. Magandang caretaker yan kasi hindi niya anangkin. Hindi gaya nito mga Pilipino ngayon na nagbantay lang ng bunkers, kayo na may-ari ng mga bunkers. Dinagay lang ni Marcos sa pangalan yung mga account, kayo na may-ari. Magbigti kayo ni kapirasong gramo niyan o kayaman na wala sa inyo. Dahil mayroong last 12 Testament na ang kayamanan sa buong Pilipinas, sa buong daigdig, para sa lahat ng Pilipino, Christian, Muslim o ano ka. Lalo na tayong nakatira sa ancestral land, ancestral domain or public domain. Ang gobyerno, administrator lang. Any in-bank decision of any government agencies sa ancestral land, ancestral domain or public domain is lapses of IFRA. Lapses of IFRA is criminal and impeachable and perpetual disqualification to any government position. Masyadong pakapal na kayo ng mukha nyo. Lalo na kayo mga judge, fiscal, congressman, legislator. Mag-isip-isip kayo. Kasi kayo mga government official, kayo mga elected official, sandali lang kayo tanggalin. Dahil administrative lang kayo. Kaya mga kaso nyo sa administrative, sa ombudsman, administrative lang kayo. Wala kayong pwede pagmalaki. Sundalo lang kayo ng buwis ng bansa natin. Walang higit sa batas. Kaya kayo mga fiscal, mga judge kayo, mag-isip-isip na kayo. Huwag niyong paabutin, dumating sa inyong order. Perpetual disqualification to any government offices and disbarment for ignorance of the law. Huwag niyong antayin yan. Mag-isip-isip na kayong nasa gobyerno. Hindi na magtatagal yan. Dapat mag-retire na kayo para may retirement kayo. Kaya ang lapses sa Ipralo, wala kayong retirement. Hindi ako ang kalaban ninyo. Batas ang kalaban ninyo. Yung trabaho ko as Governor General is just to inform
the government, our country, at buong daigdig for Administration of Justice of Republic Act 8371, April of 1997. Inform lang sa akin. Hindi rin ako makatulong sa inyo. Ang batas ay hustisya. No justice, no God for us. Mahirap ba isipin yan? Kayo mga judge, fiscal, bago kayo magsisyon, nagdadasal kayo na magkaroon kayo ng divine intervention para ang hukom nyo mabuti. Hindi yung hukom nyo kung sino may pira, sino malakas, doon ang hukom nyo. That is injustice. Mahiya ka naman, fiscal o judge, na kumakain ka ng kasinungalingan mo sa korte. Kakarmahin ka din yan. Sa bagay, ang karma matagal. Pero iba na ngayon. Madali ng karma. Bigyan ka ng sakit, bigyan ka ng mga problema sa pamilya mo. Dahil sa mga ginagawa mo. Ganyan yan. Mga sakit ngayon, mga problema. Dahil karma yan. Akala mo napakaganda kasi judge ka, fiscal ka, senador ka, presidente ka, gobernador ka, mayor ka. Ang karma niyan, dili magsaba. Tahimik. Ang karma, silent killer yan. Kaya ngayon, naniningil ng kalikasan. Dahil dumating ng hustisya. Kahit sinisigaw natin araw-araw ang hustisya, wala pa rin sa iyo. Pakapalan pa rin ang muka. Kumita lang. Parte sa palupa po, kahit titulado pa ang lupa mo, basta sa loob ng ancestral domain, public domain, ang nagbinta ng lupa, kahit titulado, ang nagbili at nagbinta, pareho may criminal liability. Bilyon-bilyon nga, milyon-milyon ang kita mo. Pero babawiin niya sa buhay mo, sa pamilya mo. Tuwang-tuwa kayo, bilyon ang kita nyo. Pero hanggang sa kapwa-apuhan mo, ang karma niyan. Kaya mayroon kong kaibigan, kahit anong binta ng lupa niya, mababinta. Dahil may injustices sa kanya. Kaya mga lupa-lupa natin, problema. Ang bahay nasa Quezon City, pero ang titulo nasa Mindanao. Tingnan mo kalukuhan ng gobyerno yan. Huwag tayo pakitang tao. Hindi na madala ng magic ito. Yung marunong mag-magic, hindi na madala. Kawawa ang pamilya mo, mag-magic-magic ka. May ipralo na that will give justice to humanity sa bansa natin at saka sa buong daigdig. Napakaswerte tayo, dumating ang ipralo, ang hustisya. That will give justice all of us Filipinos. Pero kung tuloy ka pa rin sa mga illegal transaction mo, injustices ginagawa mo sa kapwa mo, sa gobyerno, o sa relihiyon mo, magdusa ka. Kaya tuloy-tuloy ang kamatay, sakit, problema sa bansa natin. Ang gagaling nyo magbasa ng Biblia, ng Holy Quran. Pero puro injustices ginagawa nyo sa bansa natin. Kaya kumurahin ko ni Presidente Duterte. Sagad sa buto ang pagmura sa inyong mga relihiyon kayo. Malalaking relihiyon. Proteksyonan ang politika. Proteksyonan yung mga negosyo nyo.
Pagka mahirap na kandidato, hindi talaga manalo. Kasi mahirap na politiko, hindi manalo kasi takot kayo sa relihinyo na titirahin ng relihinyo o negosyo nyo. Kailangan may politiko na suportahan ninyo para proteksyonan ang relihinyo nyo. Kung totoong sa Diyos kayo, pabayaan mo yung eleksyon kung sinong manalo, mahirap o mayaman. Basta Pilipino. Kasi mga injustices ginawa nyo, mga reliyon kayo eh. Mga organisasyon, injustices yan. Dahil pinalaki nyo yung simbahan nyo. Pero yung tao, membro nyo, namumutla na sa gutom. Pagka may problema kung saan ang utang para matulungan ang sarili nila, hindi na lumalapit sa relihiyon. Dapat kayong relihiyon, kung may problema ang membro nyo, kayo mismo unang tutulong. Ma-hospital man yung makulungan yan. Dahil kayo ang instrumento ng Panginoong Diyos. Hindi yung titingnan lang nyo kung magkano binigay sa simbahan. Malaki ang binigay sa simbahan, yun ang paborito nyo. Yung walang nabigay sa simbahan nyo, galit kayo. Halos maglalakad na lang sa papuntang simbahan para makapagbigay lang sa simbahan. Pag uwi, walang pagkain. Pero kayong mga relihiyon, busog kayo. Pamilya nyo, busog kayo. Na ang tao pala, ang totoong simbahan, hindi yung mga laking building ninyo. Hindi yung doktrina nyo. Huwag kayo pakitang tao. Akala mo kung sino kayo magsalita sa pulpito? Ang totoong simbahan ng Panginoong Diyos, ang katawan ng tao. Temple of God, temple of the Holy Spirit, temple ni Allah. Ang katawan ng tao. Ginawa niyong alipin ang tao ngayon. Kaya kanya-kanya tayo bigay ng hustisya ng sarili natin. Kung itong relihiyon ba nito, asosasyon nito, grupo ba nito, nakabigay ba ng hustisya sa atin? Kung hindi naman nakabigay ng hustisya sa iyo, umalis ka dyan. Pero kung nagustuhan mo, magdusa ka dyan. Para lumaki ang mga simbahan nila at yumaman yung relihiyon na yan. You are crucifying yourself. Pagka may problema kayo, hindi naman nakatulong yung simbahan na yan, hindi naman nakatulong yung organisasyon na yan, pagka naman nakulong ni abogado, hindi kayo makatulong eh. Kung may sakit, hindi kayo makatulong sa membro nyo. Iba ang tumutulong. Ano itong relihiyon negosyo? Dapat kayong relihiyon, kayong instrumento, maging responsable ang Pilipino. Mahiya naman kayo kahit lahat ng Kristo tatawagin nyo. Kung injustices naman ang pagka-Kristiyanos ninyo, wala din yan. Kahit sa kabundukan, galing ko sa kabundukan, pag nagsimba sila, magdala ng kamuti, saging, sa simbahan. Kasi walang pagkain ng pastor. Kahit 5 piso, 10 piso, magbigay sila kasi walang pamasahe ang pastor. Yung totoong simbahan na ang nagbibigay doon sa pastor. Kasi ang simbahan ng Panginoong Diyos, ang katawan ng tao, ginawa niyong alipin, lalo din sa syudad. Hindi pwedeng hindi ka sumakay. Wala kang pamasahe, hindi ka makasimba. Pagka hindi dumating yung simbahan, kailangan makita doon na dumating ka. Kasi hindi nababaliktad yung card mo. Aywan ko yung card mo kung pasado ka o hindi. Baka hindi ka pasado kasi wala kang pamasahe papuntang simbahan. Mahiya tayo. Ginawa niyo yung relihiyon na negosyo.
parusa sa tao, parusa sa simbahan ng Diyos. Dahil ang simbahan ng Diyos, ang tao, katawan ng tao, temple of the Holy Spirit. Kaya tuloy-tuloy ang parusa natin, tuloy-tuloy ang sakit, tuloy-tuloy ang kalamidad, tuloy-tuloy ang kamatay sa bansa natin. Dahil hindi natin nabigyan ng hustisya ang Panginoong Hesus. Kahit memorizin mo yung Holy Quran, memorizin mo yung Biblia, puro injustices ang ginagawa mo. Linggo ngayon, ang dami naman ng simba. Sabi ni Lord Jesus, gigibain ko itong simba, templo nito, 3 araw tatayo ko. Hindi naman pala yung templo ng mga building ng lalakihan ngayon. Kundi ang katawan ng tao, ang katawan ni Lord Jesus, ang totoong templo ng banal na Espiritu Santo. Maglalakad papuntang simbahan, wala pang kain. Pag-uwi, walang kain, na ulcer. Uminom ng malamig na tubig, lalong kumulo ang tiyan. Nagutuman, sumakit ang ulo, dahil infected na pala ang tiyan niya. Importante naman, nakasimba tayo. Oh. Sabi nung anak, nanay, nagsimba ka pala. Anong balita? Anong magandang mensahe ng pare ng pastor? O sabi niya maganda. Ano po na yung maganda? Basta marami ka pang tanong, basta maganda. Isipin mo yan. Siyempre, nagsimba ka. May balitang maganda. Baka nadinig mo, puro contribution, donation, may project ang simbahan, may project ang pastor, may project ang pare, may project ang evangelist. Kinadinig doon. Pero yung paano ka bigyan ng grasya ng Panginoong Diyos, hindi mo tinuturo. Dapat kayong mga simbahan, kayo magtuturo paano tayo maligtas una sa material na bagay natin. Hindi tayo ligtas sa material na bagay natin. Spiritual, wala din kaligtasan. Illegal to the government, illegal to God. Sipin mo yan kung hindi raw kumplito ang tithes, itiwalag, naku, naloko na. Hindi kumplito ang bigay mo simbahan, itiwalag ka. Ano kayo? Negosyo na kayo. Pagkapahamakan na yan sa tao. Bigyan nyo ng hustisya ang tao. Kaya dito nga, sabi ko, manood ka dito umaga-umaga. Kahit taga-Bartolina ka, nakakulong ka. Pagka naintindihan mong karapatan mo, na hustisya pala. Pagka naintindihan mo, padala ang pangalan mo. Padala ko sa iyo diplomatic, immunity, sovereignty, divine certificate. Pagka natanggap mo, hindi ka pinalabas ng warden mo, yung warden mo ipapalit ko dyan sa Bartolina. Yan ang IPRA. Kaya ang batas natin, judiciary, legislative, executive, judiciary, lahat ng branches of government natin shall only assist, protect the rights of the indigenous people. Napakaswerte tayo, may batas na ganito. Bakit diplomat po tayo? Ang bansa natin ang pinakamayaman sa buong daigdig. Ang bansa natin protektado ngayon ng IPRA law, kabundukan, kapatagan, kadagatan, hanggang kailaliman ng lupa. It is secured by IPRA law. IPRA law will give justice to humanity sa bansa natin at saka sa buong daigdig. Kaya nag-issue tayo ng diplomatic immunity, sovereignty, divine certificate. Dahil ang bansa natin is a blessed country. At pinatunayan ngayon ng IPRA law. Lahat ng kaso Supreme Court sa anumang korte, sa anumang bansa, na supersede ng IPRA law, na repeal ng IPRA law.
Kasi batas ito na hindi nakasulat na panggobyerno ng Diyos sa simula't katapusan, Alpha and Omega, dito sa lupang pangako. Iyon ang intindihin nyo. Sinong sumisigaw ng hustisya ngayon? Hindi tayo makasigaw ng hustisya kung walang ipralo. Kaya nagkaroon ng Supreme Court in bank decision dahil nagreklamo si Congressman Moreno Supreme Court dahil ang gobyerno administrative na lang. Hindi nila naintindihan, nagreklamo sila Supreme Court. Pero kung 3 justices ang bumoto, hindi maabolis. Ang nangyari, 7 ka-justices ang bumoto, ika-8 si Davide, Chief Justice Davide. Kaya nagkaroon tayo ng Supreme Court in bank decision, nagkaroon tayo ng United Nations Declaration on the Rights of the Indigenous People. Huwag tayo tatanga-tanga. Dahil sa katangahan natin, parusa abutin natin. Lalo na kayo mga abogado, mga judge, fiscal. Perpetual disqualification to any government position and disbarment for ignorance of the law. Ganyan ang ipralo. Ayan ka pala. Pag nalit kayo magsimba, siraduhan kayo. Bakit nagsisimba pa kayo? Malit daw sa simbahan, saraduhan na. Magandang simbahan yan, saraduhan na pagka nalit ka. Hindi mo alam, yung pastor, mga reverend, mga minister dyan, injustices ginagawa. Dahil sa doktrina. Higit pa kayo sa batas, higit pa kayo sa Panginoon. Kaya sige kayo, magsimba kayo dyan. Kahit siraduhan kayo, magsimba pa rin kayo. Kasi dyan ka masaya eh. Kung saan kayo masaya, doon kayo. Kaya mag-isip-isip tayo ngayon ng totoong simbahan ng katawan natin. Pero kung hindi mo tanggap ang buhay mo, tanggap mo na may reliyon ka, doon ka sa reliyon yan. Walang pinagbawal ang ipralo. Kung saan ka masaya, saan ka kontento, doon ka. Saan ka mabigyan ng hustisya, doon ka. Bakit ka magreklamo ka na nasaraduhan ka na? Ang hirap sa ating Pilipino, yung gusto natin na susunod. Pero kung nasaraduhan ka dahil gusto mo yung reliyon na yan, di, magtiis ka dyan. Dyan ka masaya, dyan ka kontento, dyan ka nabubuhay, di dyan ka. Dito sa ipralo po, kung saan kayo masaya, saan kayo kontento, saan kayo mabigyan ng hustisya, doon kayo. Hindi man ito reliyon, information, dissemination lang itong akin. Administration of justice, give justice yourself. Nasa batas sa ipralo, right to self-governance. Marunong ka maggobyerno sa sarili mo. Hindi yung nahirapan ka pa, sige ka pa rin. Kahit pinapatay ka na, sige ka pa rin. Right to self-governance. Marunong ka maggobyerno. Alam mo nang mainit, bakit hinawakan mo? Alam mo nang bangin, bakit dumiritso ka, dihulog ka? Prino ka, kay bangin na. Mahulog ka. Dumiritso ka, di nahulog ka sa bangin. Kasalanan ba yan eh? Kasalanan mo yan. Hindi ka marunong maggobyerno sa sarili mo. Lalo yung mga bibig natin. Kung makapagsalita tayo, walang preno. Akala mo, porke mayaman ka na, porke mataas ng posisyon mo sa gobyerno, mahiya ka. And becoming government official ka. Dapat government official ka, dahan-dahan ang salita mo. Para yung pumunta sa ahensya mo, ito magandang ahensya ng gobyerno, magalang.
Hindi magtatanong ka lang, nagrereklamo na kayo. May empleyado sa gobyerno, tatanong ka lang. Dapat kayo nagtatanong ang tao, hindi alam kung saan ito departamento nito, saan ibibigay itong dokumento nito. Saka nakasimangot kayo. Kaya mahal na Presidente Ferdinand Romualdez Marcos Jr., ayusin mo yung mga empleyadong sa gobyerno. Dapat approachable sila. Hindi biro yung mag-ikot ka ng papilis, magpalob ka sa gobyerno. Mamasahe ka, pagdating mo doon, galit pa. Dapat pagka nagtanong kung anong gagawin, i-assist ka agad nyo. Hindi mo alam, taga Mindanao yan, pumunta ng Maynila. Namasahe yan, gumasto yan, may problema. Tapos pagdating mo sa opisina, nakasimangot, receiving clerk lang, security lang, akala mo kung sino. Servant kayo ng bansa, bayad kayo ng buhis ng gobyerno, ng tao. Huwag kayong mayabang, kasi senador na kayo. Senador, gwardyado. Sildado lang kayo ng taksis ng tao. Hindi makalagad kung walang gwardya. Bakit walang gwardya? Hindi kayo makalagad na walang gwardya. Servant lang kayo, katulong lang kayo ng bansa. May anomalya siguro kayong ginagawa. Dapat ang gwardyahan nyo, yung civilian, hindi yung mga opisyal sa gobyerno. Akala mo kung sinong hari kayo, magdaan kayo sa daan. Katulong lang kayo ng bansa, di security guard pa kayo. May anomalya kayo, may mga injustices ginagawa nyo. Kaya kailangan nyo security guard. Nakakahiya kayo. Nakawangwang pa kayo, higit pa kayo sa ambulance. Lahat ng daan, inyo ang daan. Kala mo kung sino kayo. Hindi kayo servant ng bansa natin. And becoming government official kayo, nakakahiya kayo. Dapat hindi kayo sweldohan. Dapat magalang kayo kasi itong civilian, ito nagbabayad ng buhis para isweldo sa iyo. Wala na nga makain, magbayad pa tayo ng buhis para maisweldo sa inyo. Dapat kayong mga senador, congressman, government official, magalang kayo. Hindi yung upo-upo lang kayo sa opisina, magtanggap ng sweldo. Kunting legislation na sa batas. Kahit araw-araw pag gumawa kayo ng batas. Kung di naman nyo ma-implement sa buhay nyo. Binibigyan nyo ang batas ng civilian. Ng civilian, ng supreme. Kayo, katulong lang kayo. Mga senador, congressman, mga mayor, gobernador. Akala mo kung sino kayo. Nakakahiya kayo. Gwardyado kayo ng polis. Gwardyado kayo ng military. Hindi kayo makalakad ng walang gwardya. Kasi may mga injustices kayong ginagawa. Kabado kayo kasi may mga kalukuhan kayong ginagawa. Bakit nagmamadali kayo? Bakit kami civilian hindi nagmamadali? Mas priority nga ang civilian. Kasi ito ang siniservisyohan yung mga government official. Hindi kayo malit daw kayo sa meeting. Anong pakialam namin kung malit kayo sa meeting? Hindi ko maaga, dapat maaga kayo. Hindi yung last hour na tsaka ka naalis sa bahay mo. Dahil congressman ka, senador ka, gobernador ka. Kung makadaan ka sa daan, gustong paliparin sa sasakyan mo. Kakahiya kayo.
Magyabang pa nyo sa ibang bansa na senador kayo, congressman kayo, mayor kayo. Katulong lang kayo ng bansa. Dapat mahiya kayo na katulong lang kayo ng bansa. Kaya nagyayabang kayo kasi makapangyarihan kayo sa politika. Kaya darating ang panahon, wala ng politika. Wala namang kandidato kasi wala ng korupsyon. Wala ng kayabangan. Darating ang panahon ng mga senador, congressman, mayor, lalakad kayo na katulong lang kayo sa bansa. Dapat ang gordyahan nyo ang sibilyan. Dahil ito nagpapasweldo sa inyo. Ang yayabang nyo, kala kung sino kayo. Tapos kung may armas makuha sibilyan, ipakulong kagad nyo. Tapos kayo gordyado kayo ng pulis, military. Tapos makita nyo sibilyan na may armas, ipakulong kagad nyo. Ngayon, pinakulong nyo, diplomat pala. Kahit ba pulis ka, military ka, government official ka, magpasalamat ka na diplomat ka sa ipralo dahil ang bansa natin ang pinakamayaman sa buong daigdig. So that you will be free from injustices dito sa gobyerno natin. May access ka sa tribe dahil ang may diplomatic immunity, sovereignty, divine certificate, mga taong responsable yan. Lalo sa mga natibo. Napaka nakakita ng pulis, military, takot na. Pero kung may diplomatic immunity certificate siya, ipakita lang yan. Diyan nakalagay doon ang batas. Ano kang trabahante ka, binabastos nyo kayo mga may-ari ng company. Dapat magalang kayo sa mga empleyado nyo. Dahil hindi mabubuhay ang company nyo kung wala mga empleyado nyo. Hindi akala mo ito mga negosyante nito. Akala mo kung si kayo na may-ari ng daigdig. Kalit-lit pa ang sweldo ng empleyado. Mumurahin mo, sisigawan mo pa. Nalit kang konti. Pagalitan na kagad. Mag-ayos-ayos kayong mga company. Nasa loob kayo ng ancestral domain. Wala kayong free, prior, informed consent sa tribo. Kailangan kayong mga negosyante sa loob ng ancestral domain magkaroon ka ng free, prior, informed consent. Hindi yung DNR, hindi local government. Kahit local government ka, may establishment ka dyan sa ancestral land, magkaroon ka ng free, prior, informed consent. Dahil may batas tayo ipralo, nakasupersede sa ating judiciary, legislative, executive. Bali, wala niyo yung free, prior, informed consent. Kahit titulado pa yung lupa na yan, pagka binigyan ng tribo ng certificate of occupancy, hindi mo pwede kasuhan yan. Kahit titulado pa ang lupa mo, kahit titulado ang lupa mo sa loob ng ancestral land, hindi mo pwede ibinta yan. Ang nagbinta at nagbili, pareho may criminal liability. Kung government official ka, perpetual disqualification to any government offices. Kung abogado ka, disbarment for ignorance of the law. Matuto na tayo ngayon. Isipin mo ang bansa natin ang pinakamayaman sa buong daigdig. Ang bansa natin ay banal na bansa. Sabi ng Santo Papa sa Roma, panahon ng 1981 or 82 ba yun? Dumating sa Maynila. Sabi ng Santo Papa, this country is a blessed country. And this country is the richest country in the world. Tapos ang mukha natin ngayon pulubi. Nasa sinapupunan pa raw ng yan ang bata, ng ina. May utang na. Baliktad yan. Interes yan ng pira natin sa ibang bansa. Hindi na natin maubos yan kailanman. Pero
Pero dahil irresponsible tayo ng Pilipino, ganito mangyari sa atin. Hirap, katakot-takot na kalamidad, katakot-takot na sakit, katakot-takot na parusa. Dahil irresponsible tayo eh. Dinagyan tayo ng droga sa bansa natin. Ang politika pinasok ng mga foreign intruders. Noon ang rebelde, hinahabol ng military. Ngayon ang rebelde, nasa posisyon ng gobyerno, sinasaluduhan ng military. Tingnan mo yung bansa natin. Pinasok ng politika natin, hindi nyo naintindihan. Ito mga grupo-grupo ng mga party list. Anong nagagawa itong mga party list nito? Puro gulo. Hindi pa tayo kontento dyan sa mga congressman natin. Per district, hindi pa tayo kontento dyan. Bakit pumasok itong mga party list nito na lalong nanggugulo sa kongreso? Bakit yung per district yan? Congressman, di biro yan. Buong Pilipinas, per district, mayroong congressman. Anong ginagawa niyo mga congressman na yan? Bakit kailangan pa ng party list? Sabi ni Lord Jesus, kung anong nagawa ko sa daigdig nito, higit pa magagawa ninyo. Tapos mga Kristiyanos tayo. Isang congressman sa isang district, wala kang magagawa sa distrito mo. Buong Pilipinas. Tapos kukuha pa niya mga party list na magugulo, mga rebelde pa against government. Ano ba kaya? Pinaparusahan yung sarili niyo. Wala naman pagsalita niya kasi kalabanin man. May mga Doberman yan. Mga hard killer yan. Huwag mo sir kalabanin yan kay may mga hard killer yan. May mga bodyguard dyan, mamamatay tao. Hala, servant ang bansa natin. May killer. Mayaman yan, sir. Huwag mong kalabanin yan. Isang bala ka lang. Tatanga-tanga ka. Sabi ni Lord Jesus, kung anong nagawa ko sa daigdig nito, higit pa magagawa ninyo. Christian nation tayo. Uy, ano mga ginagawa niyo mga pari, mga pastor, mga evangelist, mga ministro sa mga reliyon? Baka nag-alaga din kayo ng mga tulisan. Kaya takot kayo. Nag-alaga rin kayo mga rebelde, kaya takot kayo. Mahiya naman kayo sarili nyo. Mga relihiyon kayo, magtatago kayo ng rebelde against government. Give justice yourself. Wala kang hustisya, wala kang Panginoong Diyos. Kaya puro injustices ang ginagawa mo sa buhay mo. Mareliyon ka man, matao ka, mapilipino ka, makristiyan ka, mamuslim ka, manitibo ka. Give justice yourself para magkaroon tayo ng divine intervention so that we'll be free from injustices dito sa bansa natin. Hindi na natin alam gagawin natin kasi wala na espiritu ng Panginoon na kumikilos sa atin. Ngayon nanalo naman kayo sa politika. Proteksyon na naman yung mga negosyo nyo. Proteksyon na naman yung mga droga nyo. Proteksyon na naman yung mga relihiyon nyo. Sige. Mag-alaga kayo ng mga hard killer ninyo. Mag-alaga kayo ng mga droga nyo. Pamilya nyo ang ubusin yan. Maawa kayo sa pamilya nyo. Kung sino ang pinakamahal nyo sa buhay nyo, yun magsakripisyo. Iba ang inang kalikasan magbigay ng parusa. Ngayon, hindi kayo parusahan, pero ang parusahan, mga anak nyo, mga mahal nyo sa buhay nyo. Sikat kayo eh. Bawat anak may sariling sakyanan. Kaya Manila, may coding. Kasi sa 5 araw ng mga coding, iba-ibang sakyanan. Kaya ganun pa rin ang traffic sa Manila. Kasi bawat anak may sariling sakyanan.
iba-ibang coding. Sige, kayo. May wangwang pa kayo. May bodyguard pa. Isang opisyal, tag-5 ang sasakyan na bodyguard. Diyos ko. Pira ng gobyerno ginagamit nyo. Ano ba kayo? Tulisan na kayo? Na hindi kayo makalakad na walang bodyguard? Tulisan na kayo ng opisyal. Kasi kailangan may bodyguard ang tulisan. Hindi na kayo servant ng bansa natin. Hindi kayo makontento sa isang sasakyan na ibibigay ng gobyerno. Sikat pa kayo. Lahat ng sasakyan may wangwang. Akala mo wala na kayong kamatayan. Pira ng taong bayan ginagamit nyo. Those are injustices on economy. Kasi walang magsasabi sa inyo eh. Itong sinasabi natin, hindi para sa akin, para sa lahat ng Pilipino. Na ma-liberate tayo from injustices dito sa bansa natin. Pero kung kayong mga government official na mismo nangunguna sa mga injustices, abay magdudusa ang bansa natin. Bakit kayo takot sa mga injustices? Trabaho ng masamang espiritu yan. Itong malalaking reliyon, makalakad kayo. May mga bodyguard pa kayo, may mga wangwang pa yung masasakyan. Kasi sa eleksyon, tinutulungan yung politiko. Pagka hindi nyo tulungan, hindi manalo. Hindi lagi kayong panalo. Panalo na kayo sa taong bayan. Dahil pagka binakapan nyo, siguradong panalo. Pag hindi bumoto, tatanggalin nyo. I-terminate nyo. Ano kayo? Diyos na kayo? Gusto mong bumoto talaga ang membro nyo dito sa mga injustices na politiko, pabalik-balik sa politika. Kahit kurakot, korupsyon, drug lord, buboto mo pa rin. Tumanda na sa politika, sige ka pa rin. These are injustices. So yan ang gusto ng tao. Dahil sabi nga ni Poncio Pilato, na sinong gusto niyo palayain, si Barabas o si Jesus? Si Jesus ang ipako sa cross, si Barabas ang palayain. Iyan na ang buhay natin ngayon, Barabas na ugali. Kaya puro tulisan, korupsyon, rebilde, mangnanakaw. Pero linggo-linggo nagsisimba tayo. Panginoon, tulungan mo kami na wala ng korupsyon sa gobyerno. Na lumaki ang simbahan namin. Hindi bali mamatay ang tao, basta lumaki ang simbahan namin. Hindi makapagbigay ng tithes, paalisin, huwag papasukin sa simbahan. Kailangan yumaman ang simbahan namin. Kasi maganda ang doktrina namin. Ang totoong simbahan, nagsakripisyo sa simbahan ninyo. Maawa naman kay Panginoon na malaki ang donasyon ngayon. Kasi marami kaming kailangan. Sipin mo yan. Tapos sabihin, sa pangalan ni Jesus. Ginamit mo pa ang bala ng Armalite. Sa pangalan ni Jesus. Kasi kawawa na kayo. Pero injustices ang mga ginagawa ninyo. Mag-isip-isip na kayong mga reliyon. Magkasakit kayo. Baliwala sa reliyon nyo. Bahala kayo magsikap.
Makulong kayo, bahala kayo kumuha ng abogado. Kung criminal, 50,000 acceptance sa abogado. Pinaliwanag na sa inyo ang diplomatic immunity sovereignty. Bakit nag-issue tayo ng diplomatic immunity sovereignty? Dahil ang bansa natin ang pinakamayaman sa buong mundo. And it is protected by IPRA law, Republic Act 8371. Ang kabundukan natin, kapatagan natin, kadagatan natin. Supreme tayo dahil tayong pinakamayaman sa buong mundo. At ang bansa natin ay banal na bansa. Kaya divine certificate. Kaya sabi ko, kaya nakakulong kayo sa kulungan, naintindihan mo karapatan mo, nanood ka. Padalhan kita ng diplomatic immunity, sovereignty, divine certificate. Pagka hindi ka pinalis ng warden mo dyan, yung warden mo ang ibartolina natin. Dahil lahat ng batas, inconsistent to Republic Act 8371 na supersede, na repealed. Kaya ang gobyerno natin, administrative lang. As administrator, susunod sila sa IPRA. Para matahimik ang bansa natin. Kasi kung walang IPRA law, wala ng pag-asa ang bansa natin. Ganon katindi ang IPRA law. Kaya lahat ng masinulatan ko, lahat ng korte, dismissal in 72 hours, upon the reset thereof, nasabi nyo, pag-aralan nyo ang sarili nyo kung kailan kayo matanggal sa serbisyo. Ignorance of the law excuses no one. Pag-aralan nyo ang IPRA, kayo mga government official, perpetual disqualification to any government position, sa mga abogado, sa mga judge fiscal, disbarment for ignorance of the law. Tawanan nyo sarili nyo. Pagka nabutan kayo ng order ng Supreme Court sa Ombudsman, aywan ko kung wala ng retirement yan. Malapit na. Pero bago dumating yan, may maramdaman muna kayo sa katawan nyo, may maramdaman muna kayo sa pamilya nyo. Bago dumating yung disbarment sa inyo, perpetual disqualification to any government position, dahil sa lapses nyo sa IPRA. Kaya salamat itong umaga nito, sa nanonood o hindi nanonood, sa nakarinig at hindi nakarinig, sa may buhay at walang buhay, Ama naming Diyos sa simula at katapusan, sinasamba ka namin, pinapasalamatan namin ang dakilang pag-ibig mo na ibigay sa isipan ng taong totoong hustisya. Kung may hustisya, may Panginoong Diyos kami. Ikaw ang maestro namin sa simula at katapusan. Ikaw ang divine master namin sa simula at katapusan, Alpha and Omega. Salamat po sa lahat ng oportunidad na ibinigay mo sa amin. Na kami mabuhay sa iyong hustisya, kapayapaan, lalo ng bansang Pilipinas, na nandito kami sa katakot-takot na injustices. Mabuhay lahat ng Pilipino, lalo na sa mga leaders natin na magising na kayo sa katotohanan, nang huwag tayo lumubog sa klase-klaseng kamatayan, sakit, parusa, dahil may hustisya na tayo through IPRA law. Salamat sa lahat po, Ama, na patnubayan kami ng iyong banal na spirito, na lalo kaming ma-inspired sa hustisya na ibinigay mo sa bansa namin at saka sa buong daigdig. Salamat yung umaga nito. Naway maging payapa ang buong araw namin, na sa aming mga panilita sa trabaho namin, na kami mabuhay, na kasama mo na maligaya, na maliberate kami sa mga injustices sa bansa namin. Lalo na sa panggobyerno ng President Duterte. Salamat po sa inyo, mahal na President Rodrigo Roa Duterte, sa President Marcos, sa lahat po, kay President-elect Ferdinand Romualdez Marcos Jr., sa lahat ng mga senador, sa lahat ng mga congressman, mga government official, na we will be blessed by God. Salamat po sa lahat ng bagay po. Purihin ka at pasalamatan. Salamat po sa President Rodrigo Roa Duterte and family, sa President Ferdinand Marcos Idralin family, kay President-elect Ferdinand Romualdez Marcos Jr. and family,
sa Escudero family, Iglio family, Cabral family, Simplicio family, Bernalti family, Campos family, Alameda family, Nieva family, Tolentino family, Franco family, Villa family, Cinco family, Pandapatan family, Tahil, Ibrahim family, Bausa family, Arnold Lagutin family, Bailordes Infante family, Bawan family, Parchamento family, Marinas family, Julianis family, Flores family, Ibrahim family, Damaan family, Elizabeth Roasa family, Dennis Cabada family, Analita Roasa family, Engineer Alsati, Alexander Alsati family, Nining Galgo family, sa mga Robaldes family, Darlene family, Chua family, De Leon family, Sanchez family, Plaza family, Elpidio Rosales family, Kuya Sani Domingo family, Songgidon Buhot family, Renanti Mabal family, Adelfa family, Sibulyo Tamay family, Commander Tamay, Belamor Tamay family, sa lahat ng mga kaibigan ko, sa lahat ng sumusuporta po dito sa Facebook Live natin everyday, na mabigyan natin ng hustisya ang sarili natin, at sa ganun mabigyan natin ng hustisya ang bansa natin. Elpidio Junior family, kay Bong, salamat po sa panonood mo. Sa lahat ng mga ka-Facebook Live niyo, Cyril Alexandri family, Evelyn Portia family ng Nueva Ecija, salamat po Ate Evelyn. Pagpalain ng pamilya mo, ng mga anak mo, mga kamag-anak mo. Kaya purihin ka, Ama naming Diyos, sa simula at katapusan, Alpha and Omega. Purihin ka din, pasalamatan kita sa lahat kagalingan ng mga karamdaman ko, sampu ng mga mahal ko sa buhay, lalo sa mga kasamahan ko po. Purihin ka at pasalamatan, dakilain ka lagi, na kami magkaroon ng totoong hustisya sa buhay namin. Na ganoon sama-sama kaming Pilipino, hindi lang sa Pilipinas, kundi buong daigdig, na pagka bumisita kami sa ibang bansa, red carpet kami, dahil itong bansa natin ay the blessed country and richest country po sa buong daigdig. Salamat, Ama. Purihin ka at pasalamatan, dakilain ka sa panahon ngayon. Kami magpupuri, magpasalamat sa dakilang pag-ibig mo. Hanggang sa buhay na walang hanggang na ibigay mo sa amin, wala kami magawa kundi purihin ka sa dakilang araw-araw na ibinigay mo sa buhay namin. Salamat po at magandang umaga po sa inyo. Salamat din kay Commander Villamor Razamay, kay Pastor Kier, sa lahat ng mga kasamahan mo dyan sa Davao. Sa grupo nyo, salamat din sa panonood nyo.